Ay, magandang araw po sa atin lahat. Munting kaalaman niya pala. Nako, ito, Cara David, birthday wish. Unti-unti daw po natutupad. Nagsimula daw po yan sa mga DPWH official hanggang po kay Enrile, etc. Pati kay si Cabral. At ito na nga, ay lalong pumutok itong birthday wish ni Cara David nung ito po ay pumanaw po si, basahin natin, no? Si Romeo Acop. Wala akong kinalaman dito kung kurakot ba tong taong to, ha. Basta sabi lang nila, natutupad na daw po. Representative Romeo Acop, pumanaw na. Pumanaw si Romeo Acop, kinatawan ng Antipolo City 2nd District matapos dumanas na medical emergency sa kanyang tahanan. Siya ay 78 na taong gulang. Ayon sa ulat, natagpuan si Acop na walang malay sa kanyang silid bandang 10:20 ng gabi. December 20, agad siya isinugod sa ospital ngunit binawian ng buhay na alas 10 ng gabi ng kabila ng agarang medical intervention. Sa Kongreso, nagsilbi si Acop bilang chairperson ng House of Committee at Transportation at vice chairperson ng House of Quad Committee, kung saan naging aktibo siya sa pagdinig at panukalang may kinalaman sa kaayusan at transportasyon na panagutan sa pamahalaan. Isa siyang graduate sa Philippine Military Academy Magiting Class of 1970. Nagtapos din siya ng abogasya sa Jose Rizal University noong 1986, cum laude. Bago pumasok sa politika, naglingkod si Acop sa Philippine National Police, etc. Yan mo na yan. Ngayon, basahin natin ang konting comment, pero condolence po sa pamilya ng Acop, ng Representative Acop, pero hindi maiiwasan po sa mga ganitong komento po. Magkita na sila ng kanyang boss. Kayo naman, pagbigyan nyo naman, kayo naman. Nagretiro na may dangal, pumanaw na walang dangal. Sana karma hindi isa-isahin pagkalatan ng tiwali. Baka meron susunod na overdose. Remulla Brothers na lang. Ang wish ni Cara, ayan, alam mo, wish na reporter, tumama na. Kasi po, alam naman natin si Cara David po, eto po, panoorin po natin si Cara David. Wag na muna tayo mag-comment mamaya na, ito muna. Panoorin mo si Cara David. Wish. Sa kanyang 52 anyos na birthday, ito ang kanyang wish. Mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Mamatay lahat daw ng kurakot sa Pilipinas. Alam mo kasi, may tinatawag na may dilang anghel, dilang demonyo, no? May tinatawag naman na universal, yung ang tawag doon, nakakarinig yung mga universe daw, di ba, etc. Nagkakatotoo daw. Sabi niya, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, dila, no? Kahit sa Biblia, dila ang makapangyarihan. Malit lang yan, pero nakakapagpasabi yan ng kahit anong bagay na nangyayari, no? Eto nga po, ayon po dito sa mga tao na si Acop daw po ang isa sa mga tinutukoy ni Cara. Hindi ako may sabi hindi ko alam kung ano background ni Acop. Alam ko, ito lang ay isang Quadcom, nasa Quadcom. Kung saan yung Quadcom na yan, pinahirapan yung mga vlogger ng DDS at walang ibang pinatawag kundi DDS lang. Pero yung vlogger ng mga BBM, hindi nila pinapatawag. No? Ganyang kabaya siyang iba dyan. No? Wish ko rin sa birthday ko para lahat ng Kurakop Congressman. Thanks, Cara David. Ma'am, Cara David, you wish slowly, being. Prayer, sana lahat ng kawatan ng ating bansa ay mawala na. Hindi ako may sabi niya na, lahat na may buhay ay nakakaras ng kamatayan. Nakikiramay po kami sa una ulila. Gaba. Good wish, Miss Cara. Tama nga, naaalala talaga nila yung wish kay Cara na kung saan niya, nag-wish niya kung mamatay lahat ng kurakot. Ngayon, nagsimula daw yan kay Enrile, etc. Ayan, ito pa, may picture pa dito yung isang vlogger na kaalaman. Ayan, si Enrile. Huwag mo sabihin ito, Wag naman. Pati ba naman si Revilla? Pinagdasal na po kami ni Ma'am Cara. Please pray for me and my senbong. Baka tamaan kasi kayo ng ng wish ni Cara ayan tingnan niya, puro viral yan. Ito pa, ito na. Kasama na si Acop. Kasama na po si Acop sa kanyang post. Birthday wish. Di ba? Nakakatuwa lang kasi ito coincidence lang to, no? Pero syempre ang diablo, andiyan nakikinig lang yan. Alam mo kung ano mo, pangyayarihin niya para sumampalataya ka sa susunod na mga ganyan, no? Kita mo? Okay.
Wag na tayo magbasa ng komento. Dito tayo na nag-inspect po doon kay Cabral. Nagkaroon ng parang ano ba to? Nagkaroon ng dryland ba to? Nagsagawa ng reenactment o ng otoridad sa Quezon Road sa Campor, Tuba, Benguet. Na para syempre makikita nila dito kung ano yung paano pagkakalaglag. Kasi dito po sa lugar na po to, hindi basta bangin. Kasi ang bangin po, di ba, may dahan-dahan pa dos-dos. Ito kasi biglang laglag ka. No? Ang kusuriin dito, kung yung bang tao na nalaglag ay tumalon, tinulak, magkakaiba kasi laglag yan eh. Pag tumalon siya, ang 63 years old na babae, kung hindi naman siya jumping skill o wala naman siyang skill na for jump, doon lang sa pampang yun, doon lang sa tabi yun, makakatalon. Pero, ang nangyari ata sa kanya, una katawan. No, parang pinangihinalaan niya na tinulak. No, batay niya sa ating kwento kanina na yun niya, makapagsasabi ng talaga, yung talaga may dashcam. Kung sino ba talaga doon sa lugar na yon na, di ba sinabi natin, baka daw may lalaki doon sa lugar na yon na nakatago, na bago pa lang si Cabral, nakaplano na, may nakipag-meet up na doon, huwag tayo sa hotel magkita, dyan tayo sa Quezon Road magkita kasi para walang tao, pwedeng hindi naman iniisip ni Cabral na itutulak siya, tapos tinulak siya. Pwedeng gano'n nangyari, chorya-chorya. Ngayon, ito yung mga pulis, nagkaroon sila ng parang ayun, pagsasanay, may ginaya niya si Cabral, ayun, di ba? Pero, ang pinaka-the best nito, tignan niyo yung mga dashcam ng mga sasakyan na dumaan sa hapon mula hanggang gabi. Sabi daw si Rimulya daw yung magpapreactment kasi nagbiro si Rimulya. Nagbiro daw si Rimulya. Dito po sa pagbibiro ni Rimulya kasi hindi maganda daw ang pagbibiro ni Rimulya. Ito, basahin natin ha. Hindi daw maganda yung pagbibiro ni Rimulya. Sandali. Hanapin ko lang. Ito. Mga hindi naniniwala pwede mag-volunteer. Itutulak doon sa bangin para makita kung pareho ang resulta kay John B. Ayon kay John Vic. Dito naghinala po yung mga kababayan natin na ibig sabihin tinulak mo. Kasi may nag-post po dito na sandali Ayan John Vic, nakuhang magbiro sa mga nagdududa sa umanong pagkamatay ni Yusek Cabral. Kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila kung pareho talagang ang labas doon, di ba? Ngayon, sa pagbibiro po ni John Vic, syempre, hindi maiwasan yung mga nagko-comment na iisa kanilang tono. Kasi pag-iisa kasi ang tono mo, iisa din syempre yung mga magsasalita. Mas maganda kung kayong dalawa, kapatid mo si Boying, testing doon. Wala ba pulot maganda, pinaglaruan nyo tao, alam nila nang totoo, bangag na gobyerno. Ako mag-volunteer boss, basta ikaw magtutulak. Yes, ibig sabihin, tinulak din si Yusek Cabral. Ayan, sila nagsasabi, ikaw dapat na nahulog doon, mas okay dahil mas kanakang kwenta. Hanggang saan kayo yabang ng mga Remulya? So, parang inamin mo na tinulak nyo sa bangin para walang magbubulgar sa mga pagpanaw nyo, pagnanakaw nyo. Hinala tuloy ng tao dahil kay John Vic, nadulas daw. No? Na sa pagkakasabi nito ni John Vic na itutulak naman daw doon, sabihin, saan galing yung word na yon ni John Vic? No? Inala tuloy ng tao, nag-iisa ang tono nila na ito nga, tinulak. Successful sila pero mata ng Panginoon, nagbabayad kayo. Karamihan din kayo. Karmahin din kayo. Sila dapat ang imbestigahan kasi alam nila, tinulak si Cabral. Gobyernong bulok talaga, bangag kasi amo nila kaya nilang utuin, nahuli ka sa sarili mong bibig. Tanga mo, tanong ni Cabral ba yun? Bobo, itunulak mo yung kapatid ng layo na sagot mo. Alam mo, kasi, ikaw ba naman, John Vic, magsasalita ka, magbibiro ka sa kalagitnaan ng issue na to. Dapat di ka nagbibiro ng ganito. Alam mo, sensitive ang tao ngayon. Iba't ibang emosyonal, iba't ibang damdamin na naramdaman ng tao ngayon. May naramdaman na binaha sila. Iba naman, nakakaramdam ng katarungan na gusto nila solusyonan ang baha na to. Ang itong nangyari flood control issue na to, marami natuwa, sa Diskaya nahuli na. 'Di ba? Mayroon naman nalulungkot kasi hindi pa nasusolve yung big fish. Iba't ibang kadahilanan, namatay bigla yung Cabral dahil niya maraming investigasyon, maraming insertion tong nakakaalam. Ayun niya si Senator Marcoleta at kay Labiste. No? Tapos magbibiro ka ng ganito, syempre ano isipin sa'yo ng tao? Iisa isipin sa'yo, malay mo, isa kayo sa tumulak dito.
Di ba? Kaya di mo maiwasan to. Ipakita ang mukha tapos usapan. Oh. Ano to? Mauna kang itulak, mga galit sa'yo, korupsyon. Oh, drama lang ninyo, hindi pinapakita ang bangkay, alam na dis. Ito nga sinasabi natin, di ba, i-cremate na nga daw. Pagkatapos sa burol, sana ipakita, baka i-cremate na susunod. Hindi natin alam kung yun ay ipapakita pa sa public. Di ba? Public servant, ganyan magpananalita, OMG. Maraming gusto mag-volunteer pa, itulak ka dyan. Tulak mo sarili mo. Ikaw na kayang ang patihulog, John Vic. Oh. Basta pag may nagmumulto sa Cannon Road, si Yusek Cabral yun. Yun na nga kailangan, pag may nagparamdam po sa Cannon Road na yan, kailangan po natin si Ed Calwag. Sabi ko nga, patawag, iparamdam, ituro kung sino mastermind. At least man lang, doon papalo kay Ed Calwag, doon sa mga aparato niyang pinaikot-ikot niya, ituro ng pendulum kung sino ang pumatay, sino nagpapatay sa kanya. Di ba? Malay mo, maituro. Kung taga-Samba, kung taga-Malacanang ba, taga-Davao ba, etc. Di ba? Ikaw dapat mauna itulak, boy, forma para maniwala kami. O. Kau na lang itutulak namin, Convict Junior. Ito na ang susunod na wish ni Cara David. Ikaw ba itutulak, payag ako, lalo na pag si Bangag at Tambalos doon. May nakakatawa, no? Yung birthday wish ni Cara, no? Ang daming mayon, sunod-sunod na. Iba't ibang kaparaanan. Isa, nakita si Akop, nakita sa kwarto, walang malay. Yung isa, disgrasya daw. Ito, nahulog daw sa bangin. Di ba? Ano kaya susunod na nakaganapan? Abangan natin, no? Kada every other day, may nangyayari. No? Abangan po natin. Oh. Pwede naman basta si John Vic itulak kung parehas ba? Ikaw na lang kaya tumalundol. Okay. Pero mabiba tayo. Dito tayo ngayon kay Lebiste. Ito na ang pinaka natin. Kung Lebiste hawak ang listahan ni Yusek Cabral, ibinigay sa akin ni DPWH Yusek Cabral ang mga files na naglilista ng mga proponents ng mga DPWH insertion sa buong bansa noong September 4. Ito na, pinagkatiwalaan na. Nako po, ingat lang po Lebiste ha, baka sa bangin, baka po may tumulak po ha, ingat lang po tayo. Kasi hawak pala nito ni Lebiste yung September 4 no? Oh, binunyag ni Congressman Leandro Ligarda Libiste na personal na ibinigay sa kanya na yumaong DPW Secretary Catalina Cabral ang mga file na naglalaman ng listahan ng proponents ng DPW's insertion sa buong bansa. Teka, lalakihan ko para mas maunawaan natin na. Okay. Matapos umanong iniutos si DPW Secretary Vince Dizon ang paglabas nito para transparency. Ayon kay Lebiste, September 4 nang inaabot sa kanya ang mga dokumento kasunod ng tawag ni Secretary Dizon kay Yusek Cabral. Mula noon, marami na nawagan na ilantad sa publiko ang naturang files. Nilinaw ng pambabatas na handa siyang maglabas ng dokumento kung bang pahihintulutan iutos ng DPWH sa saklaw na pinahintulutan ng Kongreso gaya ng ginawa niya noong November 19. Ibinigay sa akin ni DPWH Yusek Cabral ang mga files na nagsalista ng mga proponents at mga DPWH insertion sa buong bansa noong September 4. Matapos siyang sabihan ni Sec Vince ilabas ang mga ito para transparency. DPWH Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing to the proponents of DPWH insertion of the whole country of September 4. Yari na. Ito pag ito naglabas ng patas tayo walang samaan ng loob. Mga pinklawan, pulahan, dilawan, o DDS, tanggapin natin na magiging resulta ayon sa investigasyon. Bakit? Kung ito lumabas si BBM, walang takipan walang galitan. Kung si Pulong, tanggapin natin. Kung si BBM, si Tambaluslos, tanggapin natin. May ebidensya dapat. Kasi ang hirap sa atin ngayon dapat for transparency na. Misan lang tayo. Kahit tayo ako DDS ako, pulahan ako. Misan, wag na muna tayong kumampi kung kanino man, kahit alam natin sino dapat kampihan. Para muna sa taong bayan tong gagawin natin. 'Di ba? Iligtas naman natin sila sa sama ng loob na nangyayari. 'Di ba? Misan lang naman 'to 'Di ba? Dagdag ni Lebiste na ipakita ng mga files sa Independent Commission for Infrastructure ICI November 18-19 sa Office of the Ombudsman noong November 26 na ayon sa Ombudsman ay makakatulong sa kanilang investigasyon. Ipinakita ko na ang file sa ICI sa Ombudsman na nagsabing makakatulong ang mga ito sa kanilang mga investigasyon.
I show the files to the ICI November 18, 19, and Ombudsman no November 26 who said the files will be helpful for their investigation. Binigyan diin ng kongresista na malawak na ang komplikasyon ng posibleng paglabas ng mga dokumento dahil hindi lamang mambabatas ang nakalista rito, kundi mga opisyal mula sa ehekutibo, patay, executive yata to, baka kasama si Marcos dito sa Asitan Bulasnos, at mga pribadong individual. Dahil dito, mas nais niyang DPWH ang magpasya sa publikong upang hindi makompromiso ang kanyang trabaho sa Kongreso. Kasi nga, hindi nilalabas ni Libiste po ito sa kadahilan ng baka maging bias. Di ba? Gusto niya may pahintulot ng DPWH. Di ba? Parang ganun eh. Para pare-parehas tayo. Kasi pag ako naglabas nito, nagkusa ako, ay teka muna, bakit ka nagkusa? Sino gusto madiin? Porkit ba dikit mo yung ganito? Baka hinalaan siya si Libiste. Di ba? Hindi po. Kaya nagpaalam siya siguro sa DPWH. Sa huling binigyan din ni Libiste ng agarang prioridad ang kaligtasan ng mga DPWH personnel na may kopya at mga preserbasyon na lahat ng files, lalo na sa liwanag ng mga nagdaang pangyayari. Hindi naman kasi lahat ng DPWH po loko-loko. No? May mga matitino dyan na talagang nadadamay lang dahil niya makapangyarihan yung mga nagpipirma, mga nagpapalusot, di ba, insertion, di ba? O ngayon, ngayon, hawak ito ni Libiste, no? Ang galing talaga ni Libiste sa mga ganito. Magsasama-sama tong mga to para magsalib to po si Marcoleta, si Kiko Barsaga, si Libiste po, no? O, yun po, dako tayo kay Cabral. No, napaliwanag ko nga kay Cabral yung nangyari po sa kanya, 'di ba? Kung saan siya nakaupo, kung saan siya yung 'di ba, ipinakita ko nga sa inyo tong mapa na to. Itong mapa na to ipinakita ko sa inyo, diyan siya mismo nakaupo at dito nangyari yung ngayon yung mga pulis nagkaroon ng reenactment papunta diyan, no? Minsan pakinggan niyo rin yung mga sinasabi ng vlogger, baka makatulong lang sa inyo. Kung hindi makakatulong sa inyo, di ignore. Diba? Na baka naman kasi may tao na dyan before silang dumating. Tinulak. Kasi naniniwala kami, imposible naman si Cabral mag-delete ng sarili. Diba? Magpakatihulog dyan. Tandaan nyo 40 years na si Cabral sa DPWH. Sanay siya sa dikdika, sanay siya sa stress. Diba? At hindi siya magpapaalam pumunta dyan para lang gawin niya yung binabalak niya sa sarili niya. Diba? At walang baka sabi ng asawa niya, pati ng driver, na siya ay magpapakatihulog dyan. Di ba? Ibig sabihin, walang kamalay-malay si Cabral na inuuhulog siya dyan. Sa tingin ko base sa akin sa aking mga palagay maaaring nandiyan si Cabral yung mga panahon na yun, may dumating na dalawang mama, hindi niya alam, may kamit niya, tignan ng cellphone, mas maganda. Di ba? Pagtingin ng cellphone, sino kamit mo, sino katagpuan mo, dito ba kayo magkikita? Pag may magkikita sila usapan dyan, positive yan. Imbestigahan yung mga nagkita sa kanya. Maaaring may nag-utos sa kanya. Ito walang kampihan to kung sino nag-utos. Kung ano yung lumabas sa ebidensya, sana tanggapin natin. Yun lang yun. Ako kasi hindi ako naniniwala Sorry ako lang yun Hindi nyo kayang kontrahin kasi paniniwala ko yun. Hindi ako naniniwala ito yung nagpakatihulog. Ako naniniwala ako may tumulak dito. Si Lucifer. Hindi, sabi niya itutulak ka ng kapwa mo demonyo. Soy, sabi na matatanda. Hoy, huwag ka dyan, umalis ka dyan. Baka itulak ka ng kapwa mo. Di ba? Hindi, ito, painggan po natin ngayon si Libiste po sa kanyang pahayag. Painggan po natin. Mabanggit ho ninyo ito. Nakakalungkot po dahil ito po ay makakatulong talaga sa investigasyon pero I believe na naging discouraging yung so-called public shaming sa mga alleged accused sa mga flood control projects. Kaya hindi siya naging willing na magbahagi pa ng impormasyon sa publiko. Pero ang kanyang files ay marami naman pong impormasyon na makakatulong pa sa investigasyon ngayon. Banggit niyo ho sa inyong social media post na
parang lumalabas na hindi papayagan na makuha o mailabas ng family ni Cabral ito ngang bangkay ng kanyang asawa hanggat hindi ibinibigay yung sinasabing cellphone na naibalik nga doon sa pamilya nitong si yumaong dating Yusek Cabral. At mabanggit ho ninyo, nandoon sa device yung mga listahan nitong proponents ng DPWH insertion. Maaari nyo po bang bigyan linaw ito sa amin? Opo, ang kanyang pamilya ay I believe hindi binibigyan ng katawan ni former Yusek Cabral dahil nakuha naman nila ang kanyang cellphone at hindi ko po alam bakit gusto na makuha ng mga authorities ang cellphone ni Yusek Cabral. Yun hindi natin alam eh. Kasi yung cellphone na yon, malamang sa malamang ha, pag ang cellphone mo kinuha, di ba pag may magjowa kayo, di ba? Ang tanging hiling mo, yung jowa mo minsan nagsiselos ka, gusto mo makuha cellphone niya. Di ba? Para makita mo kung sino yung kachat niya. Kasi doon yung pinaka-key. Ganito rin to kay Cabral. Yung huling text niya na nasa bulsa ba niya o iniwan doon sa kotse. Kasi kung iniwan niya yung cellphone niya doon sa sasakyan niya, tandaan nyo ha, mas kahina-hinala kaysa yung dala-dala niya yung cellphone niya. Maniwala kayo sa akin. Kasi kung dala yung cellphone niya, okay lang. Wala siyang kaba-kaba. Pero pag iniwan niya yung cellphone niya, ibig sabihin mahalaga. At tanging driver lang pagkakatiwalaan niya. Iwan ko tong cellphone ko ha, kasi baka mawala to eh, mahalaga to eh. Parang gano'n ha. Oh, yun ang aking hinala ha. Bagamat wala pa naman pong kasong isinampa sa kanya. Siya po ay innocent until proven guilty and yet ang mga authorities ay nagdesisyon na hindi pwedeng ilabas ang kanyang katawan. Sa ibang usapin naman kong, no, kayo po ang siya namang nagsulong na i-adapt nga itong Yung cellphone kapalit yata katawan. Hindi ko alam kung nasa na yung katawan ni Cabral. Natapunan ng issue eh. Kasi yung birthday wish ni Cara, may nawala na naman eh. tawag na Singson formula mula ho sa ideya ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ano po ang kaibahan nito sa kasalukuyang setup ho ng Department of Public Works and Highways? Ang suggestion ko po ay ayon sa advice ni former Secretary Babe Singson na una, dapat ibaba ang presyo ng mga project sa budget. Pero dahil itinapos na yung budget na hindi masyadong ibinaba ang mga presyo, ang sinabi din ni Secretary Singson na ginagawa nila nung panahon ng Aquino administration ay kung ginagawa na yung bidding at hindi sapat ang ibinaba ng mga presyo ng mga proyekto, nire-reject nila yung resulta ng bidding, pinaparidin. Dahil nalilimutan po ng ating mga ibang mga mambabatas na ang mga presyo sa budget hindi naman dapat maging final presyo sa bidding. Sa ibang mga pagkakataon, maka 20 to 30% pa ang ibinababa ng mga presyo sa bidding. Pero mga 1 to 3% lang in most cases ang ibinababa ng mga presyo sa mga DPWH bidding kasi ang alegasyon ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto. Kaya kung i-reject lang ng DPWH ang resulta ng mga bidding na hindi sapat ang ibinababa, yan po ay paraan para pwedeng bumaba ang presyo ng mga DPWH projects. Applicable po ba kaya ngayon ito sa itong kaparehong formula na ginamit noon ni Secretary Singson, knowing na malaki itong mga pagbabago dahil nga sa inflationary impact at iba pang mga external factors katulad ho ng halaga ng piso at dolyar? Lalong bumaba po yung Matalino tong batang ito, si Lebiste, the best to. presyo sana dahil lalong tumaas ang mga presyo ng mga DPWH projects sa budget kasi yung mga local district and regional offices ang nagsasubmit ng construction material price data sa central office at for a while hindi daw binababa ng central office yung sinasubmit sa kanila ng mga local offices.
at ang komputasyon ng DPWH ay may 50% savings pwede sana sa mga ibang projects or 100% overpriced sila at hindi natuloy ang ganitong kalaking pagbaba sa budget. Kaya po sinasabi na pwede na lang i-achieve itong savings sa bidding. Just to connect this back to the question on the importance of the information of Yusek Cabral, ang planning office kasi ng DPWH ang siyang gumagawa ng budget, pati na rin yung pricing ng mga projects. At sana kung naging state witness si Yusek Cabral, pwede niyang ibahagi ang iba't ibang mga Wala na. Wala na state witness yan, sir. Dapat pala talaga, umpisa pa lang eh. Di ba? Dapat umpisa pa lang, once na yung tao alam yung sangkot na, gawin ng state witness. Hindi, nangihinayang sila eh. Akala mo nauubos naman yun eh. Nauubos ba yung state witness? Nangihinayang sila. O maliban na lang, ayaw nilang gawin state witness kasi masama loob nila na makasuha. Hindi kasi ata makakasuha yung tao pag state witness eh. Dapat sacrifice. Sa larong chess, nagsasacrifice yung pawn para hindi matalo yung hari. O minsan nagsasacrifice yung queen. Wag lang matalo yung hari. Ayaan mo na. Basta makita yung mahuli yung pinaka big fish. Pero kung ayaw mo bigyan ng state witness yung tao, isa lang ibig sabihin mo, ayaw mo mapaamin sila kung ano totoo. Tama, mali. Di ba yung nangyari kay Marcoleta sa mga makikitid? Anong sabi? Si Marcoleta, anya, kakampi ng Diskaya, ba't tahimik daw ngayon, nahuli si Diskaya? Mali. Gusto niya maging state witness yun para umamin kung sino big fish at pag amin nun, isosoli din ang pera nun, mas malaki pag sinoli. Tama, mali. Kesa yung gusto ni Boying, yung Boying, gusto niya restitution, pati nila Pepsi, ang gusto, restitution, kaagad, hindi alam kung magkano. Wala pang investigasyon, gusto restitution na. Di ba? Gawain sa central office ng DPWH. Pero sana marami pa tayong mga malalaman kung maisa publiko ang mga files mula sa kanyang opisina. Akong may question din dito ang aking kapartner, si Bombajay. Okay, Representative, mayroon ba kayong mungkahi para sa Independent Commission for Infrastructure ngayong nag-exit na nga si Secretary Singson na ayon sa kanya ay effective noong December 16? Hindi po ba ito makakaapekto sa integrity ng panel, Representative? Sana mapakiusapan si Secretary Singson na tumagal pa sa ICI dahil napakataas po ang aking respeto sa kanya at alam ko na... Hindi, alam mo sir, wag na tayo problema. Kumikilos na. Hindi niyo papansin kumikilos na yung panahon? Di ba unti-unti nahayag yung mga tulay na buwabagsak, tapos buwabaha dun sa lugar na yun, binabaha talaga, tapos nasisira yung tulay, inihahayag sila ng mismong panahon. Ngayon naman, pinagpapatay na sila isa-isa. Hindi, sorry, pasensya na sa salita ko. Inuubos na sila ng panahon. Ayaw nyo umamin. O sige, bahala na kayo. Si Lucifer na ang bahala sa inyo. Ayaw nyo umamin eh. Eh kung umamin kayo sa kasalanan nyo, baka sa langit pa kayo mapunta. Yeah. Baka kung umamin kayo sa kasalanan nyo, baka heaven pa kayo. Eh ngayon, hindi kayo umamin, naabutan kayo ng kamatayan nyo, bagsak nyo impyerno. Yeah. Hindi ko naman sinabi si Cabral yun ha. Alimbawa lang yun. Kaya umamin na kayo. O di man umamin, pinakamagandang gagawin nyo, kung ikanta nyo na. Diba? Or, talagang isa-isahin kayo ng birthday wish ni Cara David. Dahil sa kanya, tunay na independent ang ICI pero hindi ko po alam sino ang pwedeng pumalit na kasing galing niya. At sa ibang issue naman po, Representative, na isa katuparan na po yung maraming pagbabago sa bicameral conference, kagaya ng live streaming. Kumbinsido po ba kayo na wala ng bahid ang 2026 budget? Ang live streaming ay magandang approach dahil maraming mga panukala na hindi natuloy. Kasama po dito yung mga projects na hindi naman malinaw na define or yung mga last minute insertions. Pero at the end of the day, para ma-avoid ang reenacted budget, marami pa din mga tinatawagang pork barrel na
pinagkasunduan dahil ang sinasabi ay talagang kailangan ng iba't ibang mga distrito ang mga programang ito. Pero alam ko po na marami sa ating mga kababayan ay tutol sa mga pork barrel type programs. Meron po akong isang natural na solusyon. Sa mga susunod na mga taon, mapabawasan ng pork barrel sa ating national budget dahil hindi na din pwedeng gumastos ang ating gobyerno ng ganitong kalaki dahil bumabagal din po ang growth ng ating ekonomiya. Ikinalulungkot ko po na sa mga taon na tayo ay may malaking fiscal space, hindi po natin ito ginamit para sa mga magandang gamit. Pero sa mga susunod naman ng mga taon, kahit na i-reforma natin ang budget, I believe ang lalabas ay baka kailangan natin bawasan na ang national budget dahil sobrang laki na po ng utang ng Pilipinas. Oo, bawasan na yan. Nangya naman. Yung pilit, asan ba nakikinabang? Nakikinabang ba sa kalusugan? Di ba? Tumanda na ako, hindi ko nakapakinabangan yung pilit na talagang sulit na sulit eh. Thank you so much, Representative Bongo Victor. Anything to add? Bilang panghuli na lamang po, no, bilang mambabatas at observer host dito sa takbungan ng flood control scandal kong, no, ano dapat ang gawin para mapabilis ang proseso ng mga pagpapanagot sa mga opisyal, lalo na ngayong may ilan ang nakulong ay mayroon ding binawian na ng buhay, may kaugnayan pa rin ho dito sa malawakang korupsyon na ito. Ang dami na po ko, may bago na naman po binawian ng buhay. Sana madaliin natin na isa publiko ng iba't ibang mga witness ang kanilang kaalaman at bigyan natin sila ng proteksyon at maging komportable sila na Yan sasabi ni Senator Marcoleta. O ngayon, pabor kayo kay Leviste. Sinabi na to ni Senator Marcoleta, yung mga kakanta, bigyan ng protection. Ayaw ni Boying. Gusto restitution. Di ba? Bendalo. Kala niya ang bida-bida niya eh. O, nakulong si Diskaya, may inamin ba? Wala. Naniniwala kayo, big fish si Diskaya? Ha? Makakagawa ba ang kontraktor? Makakakilos ba sila kung walang perma ng district congressman o district anuman? Sige nga. Ito, umpisa pa lang bigyan ng state witness para lumakas ang loob nila na umamin. hindi sila ipapahiya sa media dahil ang nakarating din po sa akin ay hindi po coincidence na sa parehong araw na pumunta sa Baguio si Yusek Cabral, ang presko ng DPWH na ang isang PowerPoint slide ay nakalagay managot ang dapat managot na nandun po ang kanyang pangalan. Pero hindi pa naman isinampa ang anumang kaso sa alinman hukuman sa kanya. Kaya nakakalungkot po na dahil sa media attention, nagkakaroon ng parang derailing ng fact-finding investigation. Sana mag-focus na lang tayo sa fact-finding investigation at hindi po sa mga media attacks. Okay, ganito lang po tayo. Ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe and mag-like dyan. At kung tanong ko sa inyo, ilagay nyo sa baba, naniniwala ba kayo sa birthday wish ni Cara David na isa-isa na ito mawawala? Naniniwala ba kayo? Ilagay nyo. At kung sakaling tsore nyo, sino susunod nyo? Sino susunod sa birthday wish ni Cara David? Ilagay nyo alias lang ha, huwag ito toong pangalan ha, alias lang ilagay nyo. Kung si Tamba ba, hindi, sorry. Diba? Basta ilagay nyo sa baba, babasahin ko isa-isa yan. Sino susunod ngayon sa birthday wish ni Cara David? Sa makalawa, sa bukas makalawa. Kasi niya ayaw umamin ng mga to, kaya iniisa-isa na sila ngayon ng panahon. Diba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.